Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alicia at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na nagmula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin ng mga karanasan sa buhay, ng mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Ako si Alicia, isang babae mula sa lungsod, at ilang taon na rin ang lumipas mula nang makapagbakasyon sa Negros. Isang tahimik at masilayan na lugar, puno ng mga alaala ng paboritong pamilya ko. Hindi ko naisip na ang pagkakataong ito ay magiging isang pagsubok ng aking puso. Kasama ko ang aking ina at mga kamag-anak sa isang bahay na matagal nang hindi nadarama ng aking mga paa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lang mga kamag-anak ang aking nakilala. Nagkaroon ako ng isang tito, si Tito Rene, na hindi ko pa nakikilala noon. Tito Rene, ang kuya ng aking ina, at mula sa mga kwento na naririnig ko mula sa aking pamilya, siya ang uri ng tao na tahimik, matiyaga, at mapagbigay. Ngunit sa mata ko, siya ay naging isang misteryo, isang hindi ko maintindihang uri ng tao na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang una kong pagkikita kay Tito Rene ay hindi ko inisip na magiging espesyal, ngunit habang dumaan ang mga araw, napansin ko ang mga maliliit na bagay. Ang pagngiti niya kapag tumitingin siya sa akin, ang mga kwento niya na laging may kabuntot na mga tawa, at ang mga sulyap na may kaakit-akit na kasamahan. Hindi ko alam kung paano, pero nagsimula akong magka-interes sa kanya ng higit pa sa isang pamilya lang. Habang dumadalas ang mga araw na magkasama kami, napansin kong tumitindi ang mga nararamdaman ko. Ang mga simpleng sandali ng pag-uusap, ang maliliit na tawanan, at ang mga sulyap na kahit hindi siya nagpapakita ng sinasadyang pagmamahal, ay naging sapat na para magbukas ng isang pinto ng puso ko na hindi ko alam na sarado. Si Tito Rene ay naging isang tila imposibleng pagkatao na bigla na lang sumik sa buhay ko, at ako na mismo ang nahulog sa kanyang mga kamay. Isang gabi, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Naramdaman kong parang sasabog na ako sa loob. May naglalagablab na init na nagmumula sa aking dibdib at tumatagos sa aking mga mata. Kailangan kong sabihin ito, kahit na hindi ko alam kung ano ang magiging epekto. Bumangon ako mula sa lamesa at hindi ko na kayang maghintay. Lumapit ako kay Tito Rene na noon ay nakatayo sa veranda. Ang mga mata ko ay punong-puno ng kaba at hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang mga salitang matagal nang naglalakbay sa aking isipan. Tito, simula ko, ang boses ko ay medyo nanginginig. May gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ko na kaya itago. Tumingin si Tito Rene sa akin. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan at ang kanyang labi ay nagtaglay ng malalim na ekspresyon. Alicia, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang tono ay puno ng pag-aalala. At doon ko na nilabas ang aking pinakatagong nararamdaman. Tito, I think I'm in love with you. Ang mga salitang ito ay para bang bumagsak sa katahimikan ng gabi. Ang puso ko ay parang natigilan, at ang mga mata ni Tito Rene ay nagtama sa akin na puno ng kalituhan. Sa mga saglit na iyon, hindi siya nakapagsalita agad. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang mata sa akin, tila hinahanap ang kahulugan ng aking sinabi. Alicia, dahan-dahan niyang sinabi, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi nakaligtas sa aking pandinig. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, pero we can't. This is wrong. Pumiglas ang hangin sa aking dibdib. Alam ko na ang ibig sabihin ng kanyang mga salitang iyon, ngunit hindi ko kayang tanggapin agad. Ang pinakamatinding sakit ay ang mga hindi pagkakapaliwanag, ang tila pagnanasa na hindi nararapat. Sa mga sandaling iyon,
Nagkaroon ako ng takot. Takot na hindi ko kayang baguhin ang takbo ng aming buhay. At takot na baka masaktan ko siya ng sobra. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan namin. At ang puso ko ay tila nahulog sa isang madilim na hukay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Ang aking nararamdaman ay magkahalong pagkatalo at kaba. Ngunit ang isang bahagi ko ay patuloy na umaasa. Umaasa na sana hindi dito magtatapos. Ano ang mangyayari sa aming dalawa? Magkakaroon pa ba ng pag-asa? O magiging isang malupit na aral na kailangang matutunan? Wala akong kasiguraduhan, ngunit sigurado akong nagsimula na ang isang bagong kabanata sa aming kwento. Matapos ang aking pagtatapat kay Tito Rene, nagkaroon kami ng ilang araw ng distansya. Parang hindi kami makatingin sa isa't isa ng diretsyo, at bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig ay may halong kaba. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin, ngunit alam ko na ang mga araw na iyon ay puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit isang hapon, nagkataon na kami na lang ang magkasama. Naglakad kami sa dalampasigan, nagsaliksik ng mga kwento ng aming mga pamilya at nakipagkwentuhan tungkol sa mga lumang alaala. Ang hangin ay malamig at ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanlurang bahagi ng dagat. Binabalutan ang kalangitan ng mga kulay ng kahel at rosas. Subalit, ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang aming katahimikan. Isang katahimikan na tila nagsasalita ng mas malalim na koneksyon kaysa sa anumang salita. Doon kami umupo sa malambot na buhangin at habang ang dagat ay patuloy na dumadaloy, naramdaman kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi ito tungkol sa mga mata niya na kumikislap tuwing ngumiti siya o ang pagka-atensyon niya kapag nagsasalita ako. Mayroong isang hindi maipaliwanag na lakas, isang bagay na nagsusustento sa aming pagkakatabi. Dahan-dahan at wala akong ideya kung bakit ko ginawa. Inilipat ko ang aking katawan at lumapit ng konti sa kanya. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Parang naramdaman din ito ni Tito Rene. Dahil nag-ayos siya at dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay, ang aming mga daliri ay magkasalubong at doon ko naramdaman ang isang kakaibang kuryente na dumaloy mula sa kanyang mga kamay papunta sa aking katawan. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Hindi ko alam kung anong gagawin at siguro ganoon din siya. Tumitig ako sa kanyang mga mata at siya rin ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Tapos, naramdaman ko na lang ang kanyang kamay na humaplos sa aking pisngi. Isang galak na may kabuntot na takot. Ang mga labi niya ay malapit na sa aking mukha. At bago ko pa naisip ang mga bagay, ang aming mga labi ay nagtagpo. Magaan muna, parang nag-aatubili, ngunit mabilis ding nagbago. Ang aming halik ay naging malalim, puno ng matinding emosyon na matagal nang nakakulong. Sa mga sandaling iyon, parang ang buong mundo ay nawala. Wala nang iba kundi kami, ang init ng aming mga katawan, at ang malalalim na damdaming lumabas sa amin. Inilapat ko ang aking mga kamay sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, katulad ng nararamdaman ko. Ngunit hindi kami nakontento sa simpleng halik lamang. Tumagal kami sa sandaling iyon at habang ang kanyang mga palad ay dumaan sa aking likod, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, pati na rin ang kalakasan ng aming mga damdamin. Nagpasya kaming hindi napigilin pa ang mga bagay na masyadong matagal nang naipon. Ang mga labi namin ay hindi na naghiwalay, at ang init ng kanyang katawan ay nagtulak sa amin na maging mas malapit pa. Hindi ko na kayang magpigil pa. Ang lahat ng ito ay mabilis, magulo, at puno ng pagnanasa. Ngunit sa bawat haplos at halik, naramdaman ko ang kakaibang kaligayahan. Isang kaligayahang hindi ko akalaing mararanasan ko kasama siya. Wala nang mundo sa paligid namin, kundi kami lamang. Kinabukasan, nagising ako na puno ng kalituhan
at kabuntot na takot. Ano bang nangyari kagabi? Mali ba ang ginawa namin? Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit ang puso ko ay patuloy na naguguluhan. Hindi ko matanggal. Sa isip ko ang init ng mga halik, ang mga kamay niyang humaplos sa aking katawan. Pero si Tito Rene, hindi na siya katulad ng dati. Ang init ng kanyang mga mata kagabi ay napalitan ng malamig na distansya. Ang mga sulyap na dati puno ng kagalakan, ngayon ay hindi ko na matutunan kung paano basahin. May kalungkutan sa bawat kilos niya, at kung titingnan ko siya, iiwas siya sa aking mata. Mga araw ang lumipas, at ang katahimikan na bumalot sa pagitan namin ay naging matindi. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang maghintay pa at magdusa sa mga hindi nasabi. Tumungo ako sa porch kung saan siya madalas tumambay, tinitingnan ng dagat. Tahimik siya, nakaluhod, parang may iniisip. Tumabi ako sa kanya, at ang puso ko ay patuloy na bumibilis. Tito, anong nangyari kagabi? Tanong ko, ang boses ko ay mababa, at parang tinatablan ng takot. Hindi ko na kayang pigilin pa ang mga saloobin. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatapat sa malalayong alon ng dagat. Alicia, ang simula niya. Ang boses niya ay puno ng pasakit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nag-pause siya, parang nagsusumamo sa kanyang sarili na maintindihan ko. Hindi dapat nangyari yon. Hindi tayo pwedeng maging ganito. Hindi ko kayang maging ganun sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero hindi ko kayang tawirin ang linya na iyon. Nararamdaman ko ang mga salitang iyon na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng naririnig ko, pero hinalikan mo ako. Ang nasabi ko. Ang tinig ko ay nanginginig. Mali ba yun? Isang pagkakamali ba? Pinunasan niya ang mukha niya, at ang malalim na paghinga ay sumunod. Hindi ganun kadali, anya, at ang mga kamay niya ay dumapo sa mukha. Niya parang nahanap ang pinakamadilim na sulok ng kanyang isip. Pamangkin kita, Alicia. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari iyon. Mali yun. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na dumaan sa aking katawan. Ang sakit ay hindi lang dahil sa pagtanggi kundi sa pag-alala. Na baka ang lahat ng nararamdaman ko ay isang pagkakamali para sa kanya. Na baka ang pagmamahal ko ay isang hindi kinakailangang damdamin na itinapon lang niya. Ang distansya sa pagitan namin ay naging mas mahirap at ang katahimikan sa aming paligid ay umabot ng ilang oras na para bang ang buong mundo ay huminto. Hindi ko alam kung anong susunod. Hindi ko alam kung anong lugar ang nararapat naming pagdaanan pagkatapos nito. Pareho, kami tahimik at kahit anong mangyari, ramdam ko ang sakit na hindi namin kayang iwasan. Hindi ko na kayang baliwalain ang mga epekto ng nangyari. Ang bawat araw ay mas lalo akong nalulunod sa bigat ng aking mga nagawang pagkakamali. Si Tito Rene ay umiwas na sa akin at kahit na nagtatangkang magpanggap na walang nangyari, ramdam ko na ang mga mata ng pamilya sa amin. May mga pagkakataong sa mga pag-uusap namin, nagiging mahirap magbukas ng mga salita. Ang dating saya ay napalitan ng tahimik na tensyon at ang lahat ng tingin ng mga tao ay tumutok sa amin, nagtatanong kung anong nangyayari. Kahit ang mga simpleng tanong at usapan ay nagiging matigas. Ang mga pamilya, lalo na ang nanay ko, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa akin. Hindi ko na kayang magtago. Ang kasalanan na pinipilit kong iwasan ay patuloy na lumalalim sa puso ko. Ano ba ang nais ko? Bakit ako nagkaganto? Ang damdamin ko kay Tito Rene ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag
Ito ba ay pagmamahal o isang malalim na pangangailangan na hindi ko kayang tanggapin? Isang gabi, habang kami ay nag-aagahan, tinawag ako ni Mama sa gilid ng bahay. "Alicia, may nangyayari ba sa'yo?" Tanong niya, ang mata ay puno ng alalahanin. "Bakit ka parang malayo? Kung may gusto kang pag-usapan, nandito lang ako." Nahulog ang tingin ko sa sahig. Hindi ko kayang tignan siya sa mata at parang ang puso ko ay namimigat. Paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag na ang isang tao na aking turing na pamilya, na may matagal na pagkakakilanlan, ay naging higit pa sa isang tito para sa akin? Paano ko sasabihin na nagkaroon kami ng isang bagay na mali, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit hindi ko ito kayang tanggalin? Ang bigat ng mga salitang iyon ay hindi ko alam kung paano ibuka. "Wala po, Mama," ang sagot ko na lang. Pero naramdaman ko ang sakit na hindi ko kayang takpan. Ang mga saloobin ko ay magulo, at ang bawat sagot ko ay may halong takot na hindi ko kayang ilabas. Ang mga katanungan ko sa sarili ko ay patuloy na nagpapahirap sa akin. At habang naroroon ako sa harap ng nanay ko, ang bawat sagot ko ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang mga gabi ay naging mas mahirap, at ang bigat ng aking mga pagkakamali ay hindi ko na kayang itago. Si Tito Rene at ako, para bang nakatadhana na magdusa sa epekto ng aming mga ginawa. Ang puso ko ay puno ng guilt, at kahit na gusto ko pang balikan ang mga sandaling iyon, alam ko sa puso ko na mali ang lahat ng iyon. Ang relasyon namin ay hindi na muling babalik sa dati. Bagamat sinusubukan naming itago ang lahat ng ito at magpanggap na wala, hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang bawat tingin, bawat silip ng pamilya, bawat galak na hindi ko na maramdaman sa mga usapan namin. Ang lahat ng iyon ay nagiging hamon sa aking puso at sa aking isipan. Sa bawat gabi, ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na umiikot. Ipinagpapaliban ko na lang ang mga sagot, hoping that time would give me clarity. Ngunit habang tumatagal, ang mga sagot ay mas lalo pang nagiging malabo. Gusto ko sanang mag-move on na itapon ang lahat ng mga alaala, pero hindi ko magawa. Ang puso ko ay patuloy na naghahangad ng malapit na relasyon kay Tito Rene. Yung dating saya na kasama siya, na parang ang lahat ay magiging magaan, pero ngayong lahat ay nakalantad na. Parang mas mahirap tanggapin kung ano ang nangyari. Nais kong makalimutan. Nais kong bumangon at magpatuloy, pero hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Tama ba ang ginawa ko? Ano bang nangyari? Ang naramdaman ko ba ay tunay? O ako ba'y naghahanap ng isang bagay na mali at ipinagbabawal? Hindi ko kayang hindi harapin ang mga tanong na ito. Ang sakit na dulot ng mga ito ay hindi na matago. Kahit anong pilit kong itago, ang katotohanan ay bumangon sa bawat araw na lumilipas. Marami akong iniisip na mga bagay, ang pagnanasa, ang pangangailangan na magkaroon ng isang malalim na koneksyon. Pero hanggang saan ba ako maghihirap? Kung mahal ko siya o kung ito ay pagkakamali ko lang. Napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi laging makakamtan, at ang minsang nararamdaman natin na higit pa sa pagmamahal ay maaaring pagkatalo sa huli. May mga bagay na hindi pwedeng maging ganon, lalo na kung magulo at hindi tamang ituloy. Nais kong magpatuloy, ngunit ramdam ko na ang bawat hakbang ko ay bumangga sa mga alon ng mga pagkakamali na hindi ko na kayang ilihim. Ang mga gabi ng pagsusuri, ang mga pagninilay na nagpapaalala ng mga halik at yakap, ay mga gabing nagpapahirap sa akin. Bawat alaala, bawat pagnanasa, ay nagiging balakid sa aking landas. Nais kong maghanap ng sagot, ngunit wala akong makuha, kundi ang patuloy na paghahanap sa isang bagay na hindi ko alam kung pwede bang matamo.
Ang huling tanong na iniisip ko ay, kung ang pagmamahal ay magiging sanhi ng sakit, may halaga pa ba ito? Kung ang bawat nararamdaman ko ay isang pagkakamali, paano ako maghihilom? Sinusubukan kong intindihin ang sarili ko, pero alam ko na hindi ko pa rin nahanap ang sagot na magpapagaan sa aking pakiramdam. Dahil sa mga hakbang na ito, napagtanto ko na ang totoong pagsubok ay hindi nasa kung ano ang nangyari, kundi sa kung paano ko tatanggapin ang katotohanan ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Nang mga linggo ang lumipas, mula sa huling pag-uusap namin ni Tito Rene, akala ko tapos na ang lahat. Hindi ko na inasahan pa na may iba pang mga lihim na magpapabago sa lahat ng nangyari. Ngunit isang gabi, habang kami ay nag-uusap, nagbigay siya ng isang pahayag na hindi ko inasahan. Lahat ng pagdududa at kalituhan ko ay biglang nagbago nang marinig ko ang sinabi niyang iyon. Alicia, may itinatagong kwento sa buhay ko na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ang wika ni Tito Rene, ang boses niya ay may kalakip na lungkot. Ang mga mata niya ay malalim at ang hitsura niya ay tila may mabigat na pasanin. Nakatingin siya sa akin ng diretso, para bang sinusubukang magpatawad sa sarili. Nagulat ako. Ano? Iyon, Tito? Tanong ko, sabay lingon sa kanya. Gusto ko sanang hindi magtanong pa, pero may isang bahagi ng sarili ko na hindi ko kayang pigilan. May naramdaman akong bigla, isang pakiramdam na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Si Tito Rene ay tumingala muna sa langit bago nagpatuloy. Bago ko pa man makilala ang iyong mama, ako'y nagmahal sa kanya. Oo, Alicia. Iniwasan ko lang. Hindi ko ito ginawa noon dahil alam kong mali. Alam kong hindi ko siya dapat mahalin. Nandyan lang siya sa harap ko, pero hindi ko kayang ipaglaban siya. Iniwasan ko siya, pinilit kong itago ang nararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may malamig na hangin na dumaan at sa kabila ng init ng araw, napansin kong nangyaring bigla ang lahat ng ito. Isang lihim na matagal nang nakatago. Isang galak na hindi ko alam na mayroon siya para sa nanay ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ang mga mata ko ay puno ng kalituhan. Pati ba ito? Pati ba ako ay isang pagkakamali lang? Ang relasyon natin, hindi ba ako lang din ang may mali? Naramdaman ko ang mga kalungkutan na nagtatago sa loob ko at tila bawat tanong ko ay tumama sa mga nakaraan. Si Tito Rene ay hindi nakasagot agad. Tumango siya at tila may mga alaala na nagbalik sa kanya. Oh, sabi niya, mahal ko siya pero pinili ko na lang na magtago at wag ipagtanggol ang nararamdaman ko. Tapos dumating ka. At ikaw, hindi ko na kayang alisin pa. Parang isang piraso ng salamin na nabasag, ang lahat ng iniwasan at tinago ni Tito Rene ay tumama sa akin. Isang pagkakaintindihan na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Sa isang banda, naiintindihan ko siya, ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasang magtanong kung bakit kami pumasok sa isang ganitong gulo. Had I been nothing more than another forbidden love? Ang sinabi niyang iyon ay nagbigay daan sa isang bagong tanong sa aking isipan. Was it all just a coincidence? Or was it something more? Had our feelings been real? Or had we just been chasing the ghosts of the past? His confession only muddied the waters further, leaving me with more questions than answers. Ang mga linggong lumipas ay puno ng tensyon at kalituhan. Kahit na natutunan ko ng tanggapin ang lahat ng nangyari, may mga pagkakataon na ang bigat ng mga desisyon ay nagpapahirap sa akin. Lahat ng aspeto ng relasyon namin ni Tito Rene ay tila napalitan ng mga tanong at hindi pagkakaintindihan. Dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, mas lalo pang umiwas si Tito Rene.
Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang magpatuloy ng walang linaw. I decided it was time to confront him again, to talk about everything we had avoided. Ang sakit na dulot ng hindi pagkakasunduan ay tumutuligsa sa aking isipan, kaya't nagdesisyon akong tapusin na ang lahat ng mga tanong na bumabagabag sa akin. Isang gabi, naglakad ako patungo sa porch, kung saan madalas ko siyang makita. Nakaupo siya doon, ang tingin ay nakatuon sa malalayong bundok na tinatanaw ng gabi. Ang hangin ay malumanay, ngunit ang dibdib ko ay puno ng kaba. Hindi ko na kayang maghintay pa ng mas matagal. Tito, kailangan nating mag-usap. Malumanay, kung sinabi habang naupo sa tabi niya. Lumingon siya sa akin, ang matay puno ng alalahanin at mga naiwang sa loobin. Alicia, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, sagot ni Tito Rene. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Alam kong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan at masakit para sa akin na hindi ko kayang ayusin ito agad. Nagsimula na naman ang sakit sa puso ko. Tito, ako rin. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga tayo. Kung may pagkakataon pa bang magkaayos. Kung may puwang pa ba para sa atin. Kasi ang hirap na ng ganitong sitwasyon. I don't want to keep pretending. Nagkaroon kami ng matinding tahimik na sandali. Sa mga sandaling yon, parang lahat ng ating mga alaala ay nag-flashback. Ang bawat ngiti, ang bawat pag-uusap, lahat ng iyon ay napaka-importante at hindi ko nais na mawala sa buhay ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, gusto ko ng kasagutan. Hindi ko alam kung may puwang pa kami sa isa't isa. Ani ni Tito Rene, ang boses niya ay parang humihingal, pero nais ko sanang pag-usapan natin ito. At kung may pagkakataon, ayusin ang lahat ng ito. Ayokong masaktan ka pa. Tahimik akong umupo, tumagilid sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero alam ko na kailangan ko itong marinig. Lahat ng takot at ang sakit na nararamdaman ko ay tila umaabot sa bawat oras ng mga usapan naming iyon. Pwede ba tayong magpatuloy sa ganitong kalagayan? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses. Alam ko na may mga pagkakataon na hindi lahat ay nagiging ayon sa plano, ngunit naiisip ko na baka may pagkakataon pang magbago ang lahat o magkaayos kami. Ang sagot ni Tito Rene ay hindi agad dumating, ngunit ang katahimikan na iyon ay nagbigay daan sa isang desisyon na hindi na matatakasan. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya sa akin at nagsabi ng mga salitang nagbigay ng pag-asa, ngunit may kabuntot na takot. Siguro, Alicia, kailangan pa nating maghintay. Kailangan pa nating maintindihan ang lahat ng ito at harapin kung ano man ang darating. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito. Pero sa sandaling iyon, naramdaman kong may glimmer of hope. Kahit na may mga katanungan pa ring hindi nasasagot. Nang lumipas ang mga linggo, natutunan naming tanggapin ang mga nangyari. Ang relasyon namin ni Tito Rene ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, napagtanto ko na may mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at komplikasyon. At wala tayong magagawa kundi matutunan ang mga aral na dala nito. Magkausap kami ni Tito Rene ng ilang beses pa pagkatapos ng aming huling pag-uusap. Ngunit wala nang parehong tensyon o kalituhan. Naging malinaw sa amin na ang relasyon namin, bagamat puno ng hindi pagkakaintindihan, ay nagsimula ring magbukas ng bagong perspektibo. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito tungkol sa mga pagnanasa o mga nakatagong damdamin. Sa halip, naging isang malalim na pag-unawa ang namagitan sa amin.
Hindi na natin kayang ibalik ang lahat sa kung ano tayo dati. Sinabi ni Tito Rene isang hapon habang nag-uusap kami sa hardin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko kung gaano kahalaga ang pagiging bukas sa isa't isa. Kung ang pagmamahal ay tungkol sa pagtanggap at hindi sa pagkakaroon ng isang perpektong relasyon, ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Alam kong tama siya. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang mga aral na natutunan mula sa mga pagkakamali at pagsubok ay nagiging mas mahalaga kaysa sa mga bagay na hindi natin makakamtan. Hindi kami nagpatuloy sa isang romantikong relasyon, ngunit natutunan namin na may lugar pa rin ang pagmamahal sa pamilya, na kahit hindi kami magkapareho ng mga nararamdaman, may lugar pa rin kami sa isa't isa. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pagtanggap. Natutunan kong tanggapin ang nangyari at hindi na gawing isang sagabal ang mga pagkakamali. Ipinagpapasalamat ko na sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, may mga bagay pa rin na natutunan kami tungkol sa pagiging matatag, sa pagpapatawad, at sa kung paano namin mas magiging bukas sa isa't isa. Tinutulungan kami ng pamilya na maghilom. Ang nanay ko, pati na rin ang mga tito-tita ko, ay naging malaking bahagi ng aming pagbangon. Sa huli, hindi kami naging mga magkasintahan, ngunit naging mas malalim ang aming ugnayan bilang pamilya. Hindi lahat ng bagay ay natutupad sa paraang inaasahan natin. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan namin na ang pinakamahalaga ay ang mga aral at ang paraan ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Natutunan ko na ang bawat bahagi ng buhay, kahit ang mga mahirap at masalimuot na karanasan ay may dahilan, at sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko kung paano mahalin at tanggapin ang aking sarili, pati na rin ang mga taong may mga pagkakamali. Hindi nila pinili ang kanilang mga desisyon, ngunit pinili nilang magpatuloy, at yun ang pinakamahalaga. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging madali at hindi lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa plano. Pero ang mga pagkakamali, mga pagsubok, at mga pagkatalo ay may mga aral na magdadala sa atin sa mas magandang bukas. Pabalik ako sa lungsod, bitin ang mga araw ko sa Negros, ngunit ang mga alaala ay nananatili sa akin. Hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari, sa relasyon ko kay Tito Rene, sa mga pagkakamali at sa mga desisyon na nagsanhi ng mga alalahanin. Ngunit sa bawat hakbang na iniwasan ko ang mga nakaraan, natutunan ko ring yakapin sila bilang bahagi ng aking paglago. Ang relasyon namin ni Tito Rene ay dumaan sa maraming pagsubok. Ang mga pangarap ko, ang mga damdamin ko, at ang takot na sumubok, na magpatuloy sa isang bagay na hindi ko ganap na nauunawaan ay mga bahagi ng kwento ko na hindi ko malilimutan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kayang baguhin, at may mga pagkakataon na kailangan mo lang tanggapin kung anong meron. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng ibang mga sagot. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging madali at may mga pagkakataon na ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-unawa. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang mga pagkakamali ko ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pang-unawa sa kung paano ko dapat tignan ang relasyon ko sa ibang tao at higit sa lahat, sa sarili ko. Habang nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking kwarto sa lungsod, nagmumuni-muni ako sa lahat ng nagbago sa akin. Bawat tanong, bawat pagdududa, bawat pagkatalo, lahat ng iyon ay mga hakbang na nagdala sa akin kung saan ako ngayon. Naramdaman ko ang paglago ko bilang isang tao. Hindi na ako ang Alicia na natatakot sa mga pagkakamali. Natutunan kong tanggapin ang mga ito. At mas mahalaga, natutunan ko ring patawarin ang sarili ko. Ang relasyon ko kay Tito Rene
kahit na hindi na tulad ng dati, ay nagsilbing isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Hindi kami magkasama tulad ng inaasahan ko, ngunit hindi ko na kailangan pang maghanap ng ibang kasagutan. Ang buhay ay puno ng mga pagpili, at ang mga desisyon ko sa Negros ay isang bahagi ng kwento ng aking paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin at sa pamilya ko, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ko na mahalaga ang bawat hakbang kahit gaano ito kahirap. Bilang isang tao, natutunan kong magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit sigurado ako na may mga pagkakataon na magbibigay ng pag-asa. Marami pa akong natutunan sa buhay. At natutunan ko rin kung paano tanggapin ang mga pagbabago at yakapin ang mga aral na dala nito. Ang Negros ay hindi lang isang lugar sa mapa para sa akin. Isa itong simbolo ng aking sariling paglago, ng pagtanggap at pag-unawa sa sarili. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging madali, pero ito ay laging may halaga. Sa bawat hakbang ko papunta sa hinaharap, dala ko ang mga alaala ng mga aral na natutunan ko sa aking pamilya at sa mga relasyon ko. At alam ko na sa kabila ng lahat, magpapatuloy ako sa paglalakbay na puno ng lakas at pag-asa. At sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at mahihirap na desisyon. Ang mga alalahanin at pagsubok na dumaan sa buhay ko ay naging gabay sa aking paglalakbay. Ang pagmamahal, kahit na hindi laging madali at puno ng komplikasyon, ay may halaga at aral na hindi matutumbasan. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagtanggap sa sarili at sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng ating kwento. Kaya't sa bawat hakbang ko, umaasa akong dala ko ang mga aral na natutunan ko at mas magiging bukas pa sa mga bagong pagsubok at pagninilay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi ko alam kung anong darating. Pero natutunan ko na sa bawat kwento ng buhay, may bagong simula na naghihintay. At sa bawat pagtatapos, may bagong pag-asa na nagsisilbing gabay sa aking hinaharap. Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at pagpili. Ang pagmamahal, kahit mahirap at magulo, ay may mga aral na hindi matutumbasan. Sa bawat hakbang, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtanggap, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit ano pa man ang mangyari, may bagong simula sa bawat pagtatapos.